ang mga Pinoy na fisherman lumaban sa China Coast Guard. Wow Buti pa yung mga sibilyan na mangingisda lumalaban talaga na ipagsigawan sa mga China Coast Guard. Kung sino pa mga sibilyan ay yung pang matatapang talaga kaysa sa mga nangangasiwa diyan sa West Philippine Sea. Matindi malupit ang mga Pinoy. Mas matatapang pa sa mga general. And also ito bibigyan pa natin ng na reaction barko ng Pilipinas daw hinarang ang survey ship ng China diyan sa Palawan. Malupit pa rin matindi. So ito ang ating bibigyan ng reaction video komentaryo, suggestion and criticism kung ano mga nasa loobin nyo ay pwede rin naman kayo mag-comments diyan sa baba. Okay? Nang sa ganun malaman din ng taong bayan o ng mga netizens kung ano ay mga sa loobin ng bawat Pinoy sa nangyayari diyan sa West Philippine Sea. Okay, no? So please kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Also please paka-subscribe din kay Good News Philippines. So itong video na to sa kanya to. So bibigyan lang natin ng reaction video, komentaryo, suggestion. So pwede rin kayo makisali diyan Okay? So umpisa na natin itong mapanood tong mga matatapang na mga mangingisda sa West Philippine Sea. Mga idol at kabayan, breaking news! Mga Pilipinong mangingisda nakipagsigawan sa mga tauhan ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc, 10 oras ng gabi. Nakuha pang paalisin ng China Coast Guard ang mga Pilipino sa mismong karagatang sakop ng ating exclusive economic zone. Pero kung patas lang ang laban, hindi aatras ang mga Pilipino. Yan ang sigurado. Sigaw ni Kuya, and I quote, "This is my Philippine territory. This is Philippine exclusive economic zone. This is my Philippine territory! This is my Philippine territory! This is my exclusive economic zone of the Philippines! Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro, ginisa ang China sa sarili nilang mantika. Ito ay matapos paulit-ulit na hinihiling ng China sa Pilipinas na alisin ang US Mid-Range Missile System na i-deploy sa hilagang bahagi ng Luzon. Ayon sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas, manalamin muna ang China bago nila pagsabihan ang Pilipinas. Yes. Unahin muna nilang sirain ang kanilang mga nuclear weapon, ballistic missile at tanggalin ang kanilang mga artificial na isla sa West Philippine Sea. I'm glad that you asked that question, that China reacted. Yes. Why don't they look at their own offensive missile capabilities and remove it, destroy their nuclear weapons, and vacate Mischief Reef and get out of the West Philippine Sea? Yes, sir. Philippine Coast Guard nilapitan ang 7 barko ng China na naglalayag malapit sa Palawan. Binuntutan at minanmanan ng BRPKP Inganyo ang isa sa survey vessel ng China na ang lapit lang sa Palawan. Mangingisdang Pilipino hinaras ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc kahit sa kadiliman ng gabi sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Maririnig natin ang kasakiman ng China Coast Guard na nagpupumilit na kanila daw ang Baho de Masinloc at pinapaalis ang mga mangingisdang Pilipino sa sarili nating karagatan. Sa videong kuha at idinokumento ni Kuya Francis Alaras habang siya ay nangingisda sa West Philippine Sea. Pinapaalis sila ng mga tauhan ng China's Coast Guard na nakasakay sa rubber boat sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Pero hindi nagpatinag si Kuya Francis Alaras. Nanindigan si Kuya at nakipagsigawan sa harap ng Chinese Coast Guard. Buwelta ni Kuya Francis, and I quote, "This is my Philippine territory. This is my Philippine territory. Yes, this is tama. exclusive economic zone of the Philippines." Unquote. Ito talaga guys, ay nagbaba ng rubber boat. Talagang gusto kaming paalisin, Yucks. Walang stick to mga China na to. Kaya guys, talagang gusto kaming paalisin, ayan This is my Philippine territory! This is my Philippine territory! This is my exclusive economic zone of the Philippines! Ayun guys, galit na galit
Kita rin na meron ng barkong pandigma Dapat ganun. Dapat ganun ng mga Philippine Coast Guard. Matindi, tsaka dapat ganun magsalita. Daig pa ng mga civilian yung mga Philippine Coast Guard. Tignan nyo naman naipagsigawan ay mangingisda lang yan na Pilipino. Sinisigaw nila na kanila ang West Philippine Sea. Naipagtigasan sa mga China Coast Guard Matindi si Kuya, no? Dapat gano'n ang mga kinaukulan, hindi malambot. Malambot ang pagkakasabi. Yung mga nandyan sa hindi sa panglalait malalambot yung pagsasalita nila Yung mga sundalo, yung mga mga pumupunta diyan, lalong-lalo na yung mga Philippine Coast Guard. 'Di ba? Di ba nahalata? Ang lalambot ng boses nila. Samantalang to mangingisda, antigas ng boses nila ng pagsasalita na, "This is my territory." Talagang matigas. na dineploy ang China sa lugar kung saan nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hinaing ng mga kababayan nating mga mangingisdang Pilipino, wala na silang nahuhuli dahil sa itinataboy sila ng Tama. China sa area na kung saan masagana sa likas na yamang daga. Hiling nila Kuya Francis na sana ang videong ito ay mapakinggan at mapanood ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Lagi kaming hinahabol. Presidente! Pakinggan mo naman yung mga taing namin! Ayun, yung mga kababayan natin mangisda. Presidente, sana umabot po Ito na yung mga China nga nanghabol sa amin to. Mr. Bongbong President! Oo, kaya bibigyan mo ako ngayon Sila kano. ulo to mga to Presidente! Hindi kami makaayos ng hanap buhay. Bibigyan mo kami. Dahil sa kanila. Bibigyan mo ako ngayon, Presidente. Ito, yung mukha na to. Maawa naman po kayo Sa sa hero amin. yan, wala pang huli yan. Hindi po kami makaano ngayon. Ito pa yung tumuno. Yan, may huli na yan. Kaso, kulang pa sa amin. Sana po makarating dito. Sa ibang balita naman, Chinese research Kawawa talaga yung mga mangingisda dati diyan, no? Sa Bao de Masinloc, talagang tinataboy-taboy na lang ng mga China Coast Guard, no? Samantalang atin naman yung pasok sa ating exclusive economic zone. Inaangkin lang ng mga China, ng mga buwisit na to. So talagang kawawa, sana tulungan, no? Sana nga mapanood ni Pangulong Bongbong Marcos yan, no? Para magkaisip din siya. Ano ang nangyayari diyan sa Baho de Masinloc, na kawawa ang mga mangingisda. Mas matigas pa talaga, mas matapang pa talaga yung mangingisda kaysa sa mga Philippine Coast Guard. Ayun ang napapansin ko vessel na nagsasagawa ng pananaliksik malapit sa Palawan. Nilapitan ng barko ng Philippine Coast Guard ang BRPKP Engaño MRRV 4411. Kung dati China ang nagsasagawa ng shadowing tactics, ngayon Pilipinas naman ang gumagawa nito upang ipakita sa hayang DG-12 HAW na iligal ang kanilang ginagawa sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kasama ng survey vessel ng China ang 6 na Chinese maritime militia. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na ang pinakabagong iligal na gawain at pagpasok ng mga barko ng China malapit sa Palawan ay walang kaukulang permiso sa Department of Foreign Affairs. Kita din sa isa pang open source na lumapit at lumikit ang barko ng Pilipinas sa mga barko ng China na ang lapit na sa Rio Dupas sa Palawan. Talagang sinusubukan ng China kung hanggang saan ang pasensya ng Pilipinas. 7 Chinese maritime militia, 1 Chinese Coast Guard at 1 Chinese survey vessel laban sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Hindi Ang kakapal talaga nitong mga mukha nito, no? Itong mga Chino na to, no? Halos malapit na sa Palawan, Talagang pinapakita nila na ang kanilang kaswapangan o kalokohan, no? Na yun ang mga isa sa mga inaangkin nila Yung malapit sa Palawan, so talagang maling-mali talaga sila. Inaangkin niya ng mga Chino. Di ba malapit na sa Palawan? Diyos ko. nila ginalaw ang BRPKP Engaño MRRV 4411 dahil alam ng mga barko ng China na sila ay nasa teritoryo ng Pilipinas. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro. Tingnan nyo, di ba? Hindi nila ginagalaw ang mga barko hindi nila ginagalaw ang barko ng Pilipinas kasi alam nila nasa teritoryo sila ng Pilipinas. Talagang lang sila, itong mga Chino, nang aangkin lang talaga ng kanilang hindi kanilang lugar.
Ganyan ang mga ugali ng mga Chino. Ginisa ang China sa sarili nilang mantika. Ito ay matapos paulit-ulit na hinihiling ng China sa Pilipinas na alisin ang US mid-range missile system na i-deploy sa hilagang bahagi ng Luzon. All deterrent capabilities are within our horizon, for acquiring. Whatever will serve our deterrent purpose for our national defense, of course, that is open for consideration. Pero is it in Horizon 3? Not necessarily. I cannot confirm or deny that. But whatever will serve our CADC and a credible deterrent will be considered. Why is the question being propounded? Well, one is China recently reacted to... I'm glad that you asked that question, Yes, that sir. China reacted. Why don't they look at their own offensive missile capabilities and remove it, destroy their nuclear Yes, weapons, tama. and vacate Mischief Reef and get out of the West Philippine Sea? Yes, sir. Yun. Why are they picking on a country which is seeking to strengthen its credible deterrent posture while they have full offensive ballistic and other capabilities? Yeah. And how can a country which is seeking to protect its exclusive economic zone from unlawful aggression be a cause of instability in the Indo-Pacific area? While this country does not have offensive nuclear weapons capabilities, has not reclaimed islands, has not claimed a non-dash line, which is illegal and absurd as part of its illegal arsenal. So I wonder why such is the case, and it's a part of the disingenuous, robotic propaganda of China once again. Yes, sir. Given that, you're saying Oo that nga naman. sabi ng China na alisin ang mga malalakas na missile natin sa Pilipinas, no. Samantalang sabi ni Secretary Gibo, bakit sila ngawa ng ngawa na paalisin ang mga missile natin? Ayan ay para sa ating mga depensa. Kaya sinabi ni Gibo na bakit hindi nila alisin itong mga China ang kanilang mga illegal na ginagawa dyan sa West Philippine Sea. Natanggalin ang kanilang mga barko, mga illegal na pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Alisin nila ang mga artificial island nila at alisin din nila yung mga barko nila dyan sa Pilipinas. Puro ang ginagawa kasi ng mga Chino, ayan, puro nagngangawa. Gusto nila paalisin yung malalakas na missile na nakatambay dyan sa Luzon. Samantalang dapat, ang iniintindi nila ay yung kanilang ginagawa na illegal. Bago tanggalin ng Pilipinas yung mga sinasabi nila, dapat sila ang mauna, di ba? Ganun lang naman, dapat sila ang mauna, tanggalin nila yung kanilang artificial islands, alisin nila yung mga barko nila dyan sa West Philippine Sea. Dapat sila ang, di ba? Para sa akin pananaw, sila ang dapat mauna na magtanggal. Hindi yung sa pagsasabihan pa nila ang Pilipinas sa tanggalin yung ganito, yung mga ganito. Ano sila? Sino ba sila? Mine over here. Kumbaga, hindi na nila sakop tong Pilipinas, no? disingenuous. There is a supposed planned meeting on the sidelines of the UNGA on maritime security in the South China Sea. How do we think that'll help our defense posture kung may ganong discussions? That I cannot answer. My answer really is only based on my role as Secretary of Defense. And as the discussions here noted, it's really beefing up our readiness and our capabilities.
that is for the National Maritime Council Yes. to address. But then again, thank you for asking the question that China has been propounding. What are they doing? Who started the arms race? Who built an island in Tama. in the yes. West Philippine Sea in the Mischief Reef? Yes, tama naman. And why aren't they condemning the other ASEAN countries with 4% GDP defense GDP spending? So why target the Philippines? So if they're throwing stones right now, let them remove their nuclear arsenal, withdraw from places that they're not supposed Yes. to be. West Philippine Tama. Sea. Maybe China is in other areas where they should not be. They're Yes, even training tama. on the border of Poland. Tama, dapat umalis ang China dyan sa ating teritoryo, no? Sa West Philippine Sea. Yung sakop ng 200 nautical miles, para nga yung mga ibang bansa, kumbaga, sumunod sa kanila. Parang ganun. Which the Polish foreign minister told me they don't like. And Russia is in places it should not be either. So before they make a comment here, why don't they do the right thing first? Yes, okay. So hanggang dito na lang tayo mga guys, no? So napakaganda yung sinabi ni Secretary Gibo, no? Talagang pinatamaan niya yung mga Chekwa, yung mga Chino tungkol sa kanilang ginagawa. Bakit ba't ngawa sila na paalisin ang mga missile natin sa Pilipinas? 'Di ba? Wala na silang pakialam doon kung may missile tayo. sila nga hindi natin pinapakialaman eh. Sila pa ang agresibo sa West Philippine Sea. Dapat umalis sila diyan, 'di ba? Mga siraulo, mga China 'yon. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan niyo yung mga ganito mga reaction video, please like and subscribe mo lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?